Alam nyo, Ah. nung interview ko si Bongbong, Mm. gusto ko humingi ng sorry sa inyong lahat. Nako, Okay? I think I bakit? have to speak up. Gusto ko humingi sa inyo lahat ng sorry na somehow na-influence ko na bumoto kay BBM. Dahil sa kadahilan ng That's good, ah. Buti humingi siya ng sorry. Ang dami niya nabudol, ah. That's good, Maharlika. Alam mo, hinahangaan kita sa pagsabi mo ng sorry. Sorry. I'm sorry. I never know you. Buti, ah. Nag-sorry ka, ha? akala ko kasi mga palangga, true sila sa words nila na talagang ibangon nila ang Pilipinas dahil nga kinukwento ko nga sa inyo yung kinalakahan ko bilang isang Marcos baby. Sabi ko nga dahil I was born September 21. So, eto I think this is the time now dahil marami akong time ngayon mga palangga eh. Nung ini-interview ko si Bongbong, di ba, nagkamali ako palangga, I'm sorry. Nagkamali ako. Pinag-isipan ko to bago ko sabihin. Sa lahat ng in-interview kong politiko, si Bongbong Marcos lang at ang kanyang undersecretary dyan sa Malacanang na si Franz Imperial, sila niyan. Kasi si Franz Imperial ang kausap ko tuwing interview ko si Bongbong, ay nangihingi siya ng questionnaires. Ay, grabe! Before. Aamin ako palangga. Kasi nagkamali ako. Alam mo, naalala nyo yung time na I think chismis ata yun sa isang interview, isang debate na nanghihingi ng question. Naalala nyo kung sino yun? Di ba? Ewan ko, correct me if I'm wrong, ha? Is it SMNI? SMNI ba yun? Yung nanghihingi ng question, binuking pa ng isang I think si Clarita Carlos pa tayo nag-booking doon eh. Na nanghihingi daw ng questions, nagtataka sila. Di ba? Ewan ko O SMNI, tama. Yun, SMNI nga. O di ba? Na-confirm eh. So ibig sabihin, kasi, mantakin mo eto, kaalyado niya na. Sobrang sip-sip nito noon kay Marcos. Naalala nyo? Sobrang sip-sip nito kay Marcos, si Maharlika. Loyalista sa pinaka-loyalista. Ibig sabihin, hindi ka ilalaglag nito. Di ba? Kung ikaw si Marcos, hindi ka ilalaglag dito. Kasi, pambihira. Pero, gayon pa man, nangingi ng question. Alam mo, isa lang ibig sabihin nun. Walang alam. Di ba? Isipin nyo yan, walang alam mo yun. Kasi, pambihira. Halimbawa lang naman. Si Sas, di ba? In-interview ko siya. Kung sinabihan ako nun, pwedeng isend mo muna yung questionnaires. Kasi definitely, hindi ko naman siya ilalaglag. I mean, bakit ko siya babanatan? Kaya ako nga siya tatanungin dahil alam kong pareho kami ng pananaw pagdating sa EDCA, di ba? The only reason why hihingin sa akin ni Sas yung question, kung sakaling hingin niya sa akin, kung hiningi niya noon, it's because wala siyang alam. Kailangan niya munang pag-aralan yung mga isasagot niya. Di ba? Tama, mali. So, ibig bang sabihin itong si Maharlika, etong kanyang dating hinahangaang si Bongbong Marcos, walang alam? Ganun lang kasimple yun Alam mo, eto sa dami-dami ng, yung iba nga ako halimbawa, pag ako nag-interview, minsan lang naman ako mag-interview, o tsaka hindi naman ganun kabigatan mga nai-interview ko, tulad ni Pangulong Duterte, ni Isko Moreno, yung mga ganun naman na-interview natin, Robin Padilla. Wala ni isa nagsabi sa akin. Sa akin din, wala ni isa. Kahit nga si Pangulong Duterte, off the record, tinanong ko muna si Senator Bongo kasi presidente ito interviewin ko. Alam naman, basta-basta ka lang magtanong.
Di ba? Presidente ito, sabi ko, Senator, ano po ba ang meron ho bang limit kung meron ho ba akong hindi dapat itanong? Ganyan, siyempre, presidente yan eh, di ba? Ito, tandaan nyo, hindi pa siya presidente, si Bongbong nito. Alam mo, sagot sa akin ni Ito ang sagot sa akin ni Senator Bongo. Sandali tanong ko kay boss. Tapos, narinig ko kasi naka-speakerphone lang yun eh. Sabi niya, anything. Sabi niya, itanong ko daw kahit ano. Seryoso ba? Tatanong ko sana, boss, ilan na naging jowa nyo? Hindi, biro lang. Joke lang. Di, alam mo yun, ganun. Sabi ko nga, doon mo malalaman mo kasi una-una, pwede pa. Okay, possible pa na kunwari ang magtatanong sa tao na ito ay oposisyon. Ibig sabihin, kasi minsan may surprise eh. Ano masasabi mo dito sa sinabi ni ganito na ikaw daw ay nagnakaw ng ganyan? O yun, kailangan mo talaga malaman. Sandali, paano ako sasagot dyan? Hindi ko pa alam yung reklamo sinasabi niya. O, pwede yung mga ganon, di ba? Kasi nga, wala yun sa topic. Hindi naman yun na, before you ask a question, dapat alam naman niya kung may akusasyon laban sa kanya. So, ibig sabihin lang, ganito lang asimple yun. Kakampi mo yan. Si Maharlika yan, bakit mo ngayon tatanungin kung ano yung itatanong mo? Isa lang ibig sabihin nun. Wala kang alam. Ano ba ibig sabihin sa isang word na equivalent ng wala kang alam? So, nung una kong interview, nanghihingi siya sa akin ng parang questionnaires ng pointers. Sabi ko sa sarili ko, bakit ganon? Bakit nanghihingi ng questionnaires? Ang alam ko, matalino si Bongbong. Yun ang alam mo. Hindi, yun ang alam mo. Ako iba alam ko. Kasi kung matalino siya, kinampanya ko yan. Tandaan mo, ilang beses kami nakapunta sa bahay niyan at nakausap namin yan. Kung alam, hindi, ako, wala akong masabi, basta yun lang. Yun lang, basta, yun ang alam niya. Wala akong sinasabi. Pero dahil sinusuportahan ko ang pamilyang Marcos, dahil during that time, the campaign na hindi ko pa nakita yung pagiging sindikato ng gobyernong ito, dahil akala ko magiging Singapore-like ang bayan, bilang isang supporter, alangan naman, nasabihin ko, ano ka ba naman, Bongbong? Ang tanga-tanga mo naman, Bongbong. Hindi ako nagsabi nun. Wala akong sinabing ganun, ha? Basta ako, ang alam ko, magaling siyang mag-English. Wala akong sinabi. Huwag kayo magalit sa akin. Wala akong sinasabi, ha? Basta ang alam ko, magaling siya mag-English. Kung ang bobo-bobo mo naman na ganyan, bakit ka nang hingi ng questionnaires? Nilunok ko yon. Parang hindi maganda yung pagkasabi niyang nilunok ko yun. Basagwa. Di ko kursunada yun. Nilunok ko yun. Ayoko. Pangit. Itinago ko sa dibdib ko. Sabi ko, kung yun ang magiging part ng mga katanungan na yun, para Alam niyo ba ito, to be honest, yung first time kong in-interview si Yorme dun sa ospital, yung malupitang interview na yun sa ospital, ito, maniwala ho kayo sa akin. Tinanong ko dun sa kakilala. Kasi hindi ko pa siya kilala nun eh. Okay? Meron pa akong ibang kilala bago siya. Yun lang yung nag-connect sa amin. Tinanong ko, meron ba akong hindi dapat, alam mo yun, meron ba akong kailangan iwasan? Kasi kung ganun, ayoko na. Kasi yun ang usapan eh. Parang kung meron akong limit, ay wag na lang. Bobo yan. Parang ganun. Sa akin yung kay Yorme wala akong sinasabi tungkol kay Bongbong Hindi kasi kunwari sinabi sa akin nung may iba kasi akong kaibigan eh. May kaibigan ako na kaibigan si Yorme.
Yung sinabi ko nga, pwede bang ma-interview si Yorme? Tinanong ko talaga. Sabi ko, pwede ko bang lahat tanongin dyan? Kasi sabi niya, oo, kahit ano, tanong mo. Bahala ka. Kahit ano, tanong mo. Kasi pag sinabi sa akin noon na, sandali, asan yung questionnaire? Ay, ayoko na. Ano yan, bobo ba yan? Di masasagot? Kaya kailangan alamin yung questionnaire? Ano yan, tatanga-tanga? Hindi, gaganunin ko talaga yun. Si Yorme nun, kung ganyan, ayoko na. Oo, pag ginanon ako nung contact ko kay Yorme at sinabi sa akin, eto lang ang pwede mong tanong ha, wag mo itatanong yung tungkol dito, wag mo itatanong. Ay, wala na, ayoko na. Wag na lang. Ayoko na, wag na. Bobo yan, di makasagot, di ba? Kasi ang pangit nun magi-interview ka tas may limit ka. Di ba? May limit ka sa tatanong. Kaya lahat tinanong ko talaga di ba? Sabi ko, komunista ka ba? Diba, ginanong ko talaga walang no holds bar Nagpadala to si Maharlik Unlad ang Pilipinas, ang bayan natin. Dahil para mas magandang maipipresent natin sa ating bayan, then okay. Sa lahat ng in-interview ko, yan si Roque, in-interview ko yan, walang script yan. Si Marcoleta, napakatalino, walang script yan. Si Glenn Chong, walang script yan. Sino pa ang nakwento na interview ko? Even sino ba? Basta sino man, basta sa lahat ng in-interview ko, si Bongbong Marcos lang ang nanghingi ng script o ng questionnaires ahead of time. Alam mo yan, France Imperial, na after election ay binlock mo na ako dahil ayaw mong nakakarinig ng hinaing ng Pilipino. And this time, gusto kong maghumingi ng tawad sa... Ngayon, nakukonclude na natin ngayon kung sino yung sinasabi sa SMNI. Pangalawa, ngayon, alam nyo na kung bakit hindi siya sumasali sa debate. Nilunok niyan lahat. Tulad ba ng paglunok ni Tony Paulerian? Grabe, no? Mga taong na-convert ko para botohin si BBM. Dahil akala ko po, dahil sa somehow naging part ako. Okay? Nitong pagkapanalo niya, na akala ko ito'y babangon. Huwag tayong maglokohan. I have all the list ng mga Q&A sa notes ko, sa telepono ko, na ipinresent ko sa inyo. 'Di ba? Pero kahit nasa kabila na, nabubulol pa rin si Bongbong. Scripted na, nabulol pa. Dinaig pala ako niyan Babasahin na lang nabulol pa. Alam mo, ang pangit pakinggan yan Hindi, alam mo kasi bakit? Kasi kung maalala ninyo, inuhusgahan si Leni Robredo dun na lutang, di ba? Lutang si Leni Robredo nun Oh. Galit na galit yung mga loyalista. O kahit naman ako, ayoko din dun, lutang din yun. Ayoko talaga sa lutang anong tawag mo dito? Luto. Hindi, kasi lutang, pang babae. Pagka palalaki, luto. Walang ibig sabihin yun Iba yung nagluluto. Iba yun. Ang Sus, kayo talaga. Binibigyan nyo na naman ng ibang meaning niya Kaya nga yung sa tungkol dun sa SMNI, ang SMNI, umamin na rin kayo. Tungkol sa Machiavellian na yon. Naku po! Script na rin yan. Oh, diba? yeah. Kasi alam ko. Kasi ako, nagbigay ako ng script ng question and answer. Grabe, no? Saan ka nakakita? Presidente may script. Yung script nang galing pa sa vlog. Sana ko kinuha sa scholar o sa mga PhD, sa mga doktor. Hindi, kinuha yung script galing sa vlog. Hindi naman sa nilalait ko si Maharlika. Sana man lang yung sagot kinuha sa mga profesor, mga ganun, PhD.
Ang bira ang buhay ito. Ano ba yan? Ako humingi ng sorry sa inyo. Nagkamali ako. Wag don't worry, Maharlika. We forgive you, but we will not forget. Ay, nako. We will not forget. Na naging part ako nitong pagkapanalo dahil sa kagustuhan kong maibangon muli ang Pilipinas. Pero yes, today, inaanunsyo ko sa buong Pilipinas, sa buong Pilipino na nakakarinig sa akin, sa lahat po ng interview ko kay Bongbong Marcos, meron pong questionnaires ahead of time. Yan ang katotohanan. I am sorry. Dahil akala ko, kapag natalo natin, yung mga dilawan, nakakampi na nila ngayon, dahil ang intention ko lang, without unconditional support ko, kahit madaling araw di sa Amerika, pag tinetext mo ako, France Imperial, na kailangan nyo ng tulong dahil sa electoral protest ni BBM, bumabalikwas ako ng higaan dahil gusto kong gumanda ang imahe ni Bongbong Marcos sa mata ng Pilipino dahil gusto ko siyang manalo. Ni piso, hindi ako nanghingi sa inyo dahil unconditional ang support ko. Ang gusto ko lang sanang kapalit noong mga support ng taong bayan, yung hindi nyo po protektahan ang hoarders, hindi nyo pipigilin ang hearing. Ako ito lang within terms with Maharlika. Maharlika, makinig ka. Seryoso to I just hope na you're not doing this because there is something na hindi napagbigyan sa'yo. I hope. And I believe, it's not just I hope, I believe na that's not the reason. Okay? Maybe the reason is nagkaroon ka na frustrate ka sa mga pangyayari. Ayun ang aking benefit of the doubt sa'yo. Okay? Pero sana, sa susunod, aralin mo talaga ng gusto yung mga ganyan. Kasi wala na. Whether you like it or not, yung kinampanya mo, naging presidente. Damay-damay tuloy tayong lahat. Yung lahat ng desisyon na nasa gobyerno ngayon, damay kahit yung hindi mga bumoto, di ba? So, pero at least kahit papaano, may part doon na humanga ako. Kasi kahit papaano, natuto siyang magsabi ng sorry, di ba? Unlike yung iba dyan na vlogger, di ko na lang papangalanan. Hanggang ngayon, wala pa rin bayag na umamin na nagkamali sila. O, meron dyan, may mga umamin na inamin nila na nabudol sila. Yung iba, takot pa. Ang dami ko kilala dyan, ang dami na nabudol, pero takot magsalita. Patuloy pa rin ang papuri, di ba? Sa gobyerno ito, alam na nilang nabudol sila. Alam na nila nabudol sila, aminado sila. Pero dahil sa chiching, kailangan nilang purihin itong lintik na gobyerno na ito. Sorry, pero that's the truth. So, kasi nga, tama, sayang yung payroll. Yung iba, nasa payroll Tsaka for the views, wala tayong magagawa dyan.